Questions? Ang binabanggit naman ni Congressman, may history daw si Yusek doon sa nakaraan niya sa BCD, hindi naman dito daw sa DPWH. Ano kung masasabi niyo doon? Again, iimbestigahan natin yan. No? Meron din kasi siyang sinabi na may kinausap na bakit ko ginawang head ng back. Unang-una, wala pa akong ginagawang head ng back. For the record. Wala pa. Wala pa. Kasi nga, kaya nga kami may strat planning ngayon dito. Kasi, pag-uusapan namin yan. Kasi, kung maalala ninyo, nagrekomenda ang ICI na ibaba natin ang authorities ng DE at ng regional. Kinagahati natin yan. No? Ngayon, 75 na lang, galing 150. Ibinigay na natin sa levels nung, I think, right after nung panahon ni Sec Babes. 200 na lang sa region. Ang epekto kasi nun, marami ngayon na aakyat sa central office na ipoprocure. At kailangan, i-reorganize natin para hindi naman mabibigaukan at babagal ang trabaho sa DPWH. So wala pa akong tinatagagang back. In fact, maraming magiging back ngayon. Kasi nga, binaba natin, dadami ang kailangan gawin ng central office, maraming mga back. No? So, unang-una, hindi totoo yun. No? Pero, sabi ko nga, tinawagan ko agad si Yusek Ares, sabi ko, you were named by Congressman Riviste, alleging so-and-so, so-and-so. In fairness naman kay Congressman, sinabi naman niya na narinig lang niya ito, o yun nga, sinabi ni, remind ako ni Ian, yung mga dating mga news. So, kailangan natin imbestigahan yun. No? So, hindi mo na ako magsasabi ng kahit ano, hanggat hindi natin maimbestigahan kung meron ba talagang kinausap na contractor, links to a contractor. O, ang pagkakaalam kong link ni former Undersecretary Perez is yun nga, nagtatrabaho siya talaga sa Metro Pacific Corporation. Siya nga ang naging CEO for a while ng Metro Pacific Tollway Corporation. No? Pero alam ko yun kasi, in fact, ako nga ang nagpaalam kay MVP para hiramin siya eh. No? So, pero, yun, mag-iimbestiga tayo. Pero Sec, may binabanggit din siya na meron daw talaga mga opisyal na nakipag-usap sa mga contractors. Meron nga bang mga DPWH? Pero sabi nga niya, hindi naman daw si Yusek Ares yun. Unang-una, alam nyo, ganito para maintindihan ng mga kababayan natin, yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH, is makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Yung pagkakausap sa contractor, kasama yun sa trabaho, syempre. Halimbawa, yung mga gumagawa ngayon sa Masbate, sa Cebu, sa Davao, sa Pigatan, kumakausap yung mga taga-DPWH sa mga contractor ngayon. Para ipagawa yung mga eskwela, para ipagawa yung tulay, para ipagawa yung ospital, para ipagawa yung mga kalye, yung mga tulay. Ibang usapan yung nanghihingi sa contractor. Ngayon, kung mayroong report na nanghihingi sa contractor, yan talaga, pasensyahan tayo dyan. Pero magkakaroon ba tayo ng clear-cut policy? Kasi ito parang... Clear-cut policy saan? Lesson learned ito na hindi basta-basta makikipag-meeting sa mga contractor lalo-lalo. Paano kang hindi makikipag-meeting sa contractor kung yun nga ang nature ng trabaho ng DPWH is magpagawa. At hindi naman kaya ng gobyernong magpagawa ng sarili niya. Kailangan niya magpabid. Kailangan niyang kumausap sa contractor, lalo na pag ini-implement na yung proyekto. Ngayon, ang bawal, yung manghihingi ka at yung hindi ka susunod sa ating mga batas at regulasyon. Merong batas yung RA 9184, o ngayon, yung amended by 12009, yung Government Procurement Act. Yun, kapag merong ongoing na bidding, yung back, hindi pwedeng makipag-usap sa contractor yun. Bawal yun. Pag yun ginawa, pasensyahan tayo dyan. Pero kung nag-i-implement ng proyekto, paano ka naman hindi pwedeng makipag-usap sa contractor, ini-implement nga yung project? Huwag kang manghihingi. Or, kapag nagpo-progress billing ang contractor, naniningil, at nakikipag-usap ka para sabihin, pare, pahingi mo ng padulas bago kita bayaran. Yun. Iba yun. Yun ang bawal. Yun ang illegal. At yun, makukulong sila agad doon. Bribery yun.
So, sana maintindihan ng media at ng mga kababayan natin, meron tayong rules. Kailangan lang, at hindi tayo nagkukulang sa batas at sa regulasyon eh. Hindi pa ako tapos. Hindi tayo nagkukulang sa batas sa regulasyon eh. Ang pagkukulang natin, yung pagsunod sa batas at yung pagpapatupad sa batas. Problema dito sa DPWH, sa katagalan ng panahon, hindi sinusunod ng batas at hindi pinapatupad ng batas at hindi nahuhuli yung mga nagbabiolate sa batas. Di ba? Eh yun, hindi na pwede yun nga. Sec, may particular kasi binanggit na senaryo nakipag-meet sa restaurant. Yung ba makikipag-meeting sa restaurant, highly sociable po minsan yung mga public servant natin, yung mga official natin sa DPWH. May mali siya ba ito? Para sa akin, it is not disallowed. Pero syempre, hindi, parang medyo, medyo may, parang alanganin. Hindi ba? Parang alanganin yun correct? Pero hindi siya illegal. Hindi illegal yun. Di ba? Ako kapag sa dami ng mga meeting ko araw-araw, minsan hindi ko maiiwasan na makikipag-meeting ako sa restaurant. Di ba? Pero, medyo mas maganda sana kung sa opisina. Hindi ba? Mas maganda sa opisina. Pero by the way, gaya na rin ng mga siniwagat ni Alcantara, ni Bryce, minsan kahit sa opisina, hindi di sigurado yan. Minsan nga, doon pa nagbibigayan, di ba? Sa opisina. Di ba? So, ito, again, facts lang at transparency. Di ba? Ganun yan. At sumunod tayo. At kung hindi tayo sumunod, handa tayong tanggapin ang consequence nung hindi pagsunod. At ang consequence nun is, tatanggal ka sa trabaho, makakasuhan ka, makukulong ka, mawawala pa baka pati yung pera ng pamilya mo, mawala kasi makukumpis ka yan. Yun lang. Importante lang. Ipatupad natin ang batas, sumunod tayo, at pagka merong hindi sumunod, napatunayan yan, pasensyahan tayo. Kulong kayo. To be fair, no. No, he just said, ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Kasi sinabi ko na sa kanya Sinabi ko na sa kanya, iimbestigahan kita. Siyempre, kaya kita imbestigahan. Lahat iniimbestigahan natin. Kailangan imbestigahan. Ikaw ang uunahin kong imbestigahan. Pero sabi niya, okay lang yun. Sec, sabi niya. Pero, ito na po. Magkukusa na po ako kasi napaka-importante, itong sinabi niya, napaka-importante ng kailangan gawin ng departamento base sa mga direktiba ng ating Pangulo at ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Sir, moving forward, given ang dami natin yung hearsay, possible to protect, how do we avoid using good men in Siglo? That's very unfortunate. It's very unfortunate, but, you have to give it to former Undersecretary Perez. May dikikadesa siya, may dignadan siya. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo nagkusa. Pero, ganun talaga ang gobyerno Ganun talaga. Pagkakakilala mo sa kanya, sir, talagang maayos Sa aking experience sa kanya, maayos siya. No? Maayos siyang magtrabaho, mabilis. Yun ang kailangan natin mabilis magtrabaho. At sa pagkakilala ko sa kanya, honest siya. So, Sir, sa BCBA, ano po yung naging trabaho ni Yusek Perez? Vice President siya for, I forget. Hindi ko na magagawa. Sorry, tumatanda na ako. Business Development. Pero Ba siya sa mga mga kontra? Kasi parang yun yung pinupunto ni Congressman. Well, I think he was a BAC chairman, I think, for a while, or he was member of the BAC. Pero alam nyo, pag ikaw matagal ka na sa gobyerno, yung mga akusasyon, kaso, etc., nangyayari yan Nangyayari yan. Importante nga, kailangan yan may proseso. Kailangan yan mapatunayan base sa facts at ebidensya. Hindi dahil sa kuro-kuro, haka-haka, sabi-sabi, di ba? Hindi ganun ang
ang isang lipunan na may batas tulad natin. Hindi ganun. Kumpirmahin lang natin. Doon sa press con, while press con, yung tumawag na taga-DPW. Oo. Nagpatawag po ako ng staff natin kay Congress. Kasi gusto ko malaman, sino ba? Gusto ko malaman sino. Kasi syempre, very, very, very important sa akin yun. I want to know who. Yun lang. Yun lang ang pinatanong ko. Di ba? And I'm thankful. Again, ulitin ko, I'm very thankful to Congressman Revista. Kasi importante yun eh. Kailangan malaman natin agad-agad. At ulitin ko, hindi lang to para sa congressman, senador, opisyal, hindi. Para sa ating mga kababayan. Sabihin nyo. Top to bottom. Kung merong mga nakikita kayo, alam nyo na, nakilala na naman ako nung DOTR pa ako, di ba? Di ba? Sumbong nyo. Di ba? Ganon din dito. At a-action na natin agad dyan. Sir, disappointed ka ba kay Congressman Leviste na instead na kausapin ka, sa media niya dinadaan, tapos puro here? Hindi ko kasi, wala akong masasabi. I'm neither disappointed nor happy. Ako lang, kung siya isang congressman, he has every right to speak to the media and to say whatever he wants to say. Okay lang yun. Ganun naman eh. Ganun naman. And respeto ko yun. At nagpapasalamat ako na kaya sinabi niya, yun naman ang hiningi ko kahapon. Di ba? Yun ang hiningi ko kahapon. Sabi ko, please, kung may pangalan, pakisabi. Para ma-action na natin. Like, may updates din po ba dun sa iba kung pinupush na policy rin ng administration? Yes. Dun sa, una po, dun sa Sa prices. prices and threshold of authority. Well, yung threshold, binaba na natin, no? Binaba na natin yan. Yung, di ba, we're now, dati, nung, tinaas yan nung time ni, I think, Secretary Villar. Dati, nung time ni Secretary Singson, 50 million yan, nung 2010 to 2016. 50 million. Sa district. 100 million ba? 150 million sa region. Yan ay tumaas nung time ni, I think, ni Secretary Villar. Tumaas, hindi ko lang alam kung magkano. At tumaas ulit nung time ata ni Secretary Bunoan. At umabot na nga dun sa punto na yung alam natin ngayon, yung 150 pag-district at 400 million sa region. Ang ICI po ay sumulat sa atin para nag-suggest sila na i-cut by half. At yun po ay gagawin natin. No, ilalabas na natin soon yung department order, pero yun na po ang ating desisyon. So that is one reform. Pero marami pa po tayong gagawin dito. Maniwala po kayo, sa mga susunod na linggo, ang dami po namin i-anunsyong mga reforma. Pero kailangan pong maintindihan ng mga kababayan natin, at kayo din sa media, na kailangan pag-aralan ng mabuti to. Hindi to, ganun na lang. Kailangan to pinapag-aralan kasi may mga epekto ito. Halimbawa, yung pagbaba ng threshold. Ang magiging epekto nun, lahat ng mga proyekto ngayon, marami, aakyat sa region, aakyat sa central office. Ang tanong dyan, ready ba ang central office para ipabid yan ng mabilisan? Kasi kailangan mabilis eh. Ang pagpapagawa ng infrastructure. Pero, kailangan mabilis, pero kailangan din malinis. Nakita natin dati, mabagal na nga, madumi pa. No? So, kailangan mabago yan. So, how long? Parang how do we ensure natin? Kasi yung sinasabi niyang concern na it's not just a district, baka lumipat lang yung corruption sa central office. That's why we have to reform all the processes in DPWH. From the budgeting, the planning, the bidding, the procurement, the implementation, the monitoring, the payments, lahat yan. Kailangan reformahin yan. At nag-uumpisa pa lang tayo. Okay? May time frame mo kayo sa reform program ng DPWH? We are going to roll out several reforms within the next month and a half. Hindi pa to kumpleto, pero maraming major reforms ang ilalabas natin sa susunod na isa't kalahating buwan. Meaning, by the end of November, marami na tayong nabago ditong reforma.
Sec, hindi kaya dahil sa mga reforms nyo, sa mga kinakat nyo mga programa, mga proyekto, hindi kaya dyan nagmumula yung mga nagagalit sa inyo? Eh, sigurado. 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 Hindi biro ito. At hindi nagbibiro ang presidente. Sinabi ko sa presidente mismo na, sir, ang dami pa lang kailangan linisin. Hindi lang tao, pati proseso. Ang sabi ng presidente sa akin, simple lang, do it. Change everything. Sabi niya. Sabi ng Pangulo yan. Talagang sinabi niya, baguhin mo lahat ng kailangan baguhin dyan. Hindi na pwede yung business as usual. Hindi na pwede yung dating gawin. Kailangan baguhin na natin. Kaya nga actually kami nandito ngayon sa Clark. No? Nandito ang team. No? Para pagpaplanuhin namin yung lahat ng mga importanteng reforma. Check, may particular na binanggit si Representative Leviste tungkol doon sa kung pag-uusapan daw yung transparency. Yung sa budget, kada congressional na district, dapat daw pag-uusapan daw saan kung magkano. Open naman yan, public yan eh. Lalo na ngayon, may GAB na. I think sinabit na ang GAB ng ang General Appropriations Bill ng House. Makikita mo naman doon yung per district. Kukunin mo lang. Iisa-isain yun. No? Pwedeng gawin yun. Kahit kayo, pwede nyo gawin yun. Pero ang isang magandaan, ito, i-announce ko sa inyo, no? Ang isang magandang gagawin namin, yung matagal na namin in-announce, pero malapit na, in fact, siguro sa mga susunod na linggo, yung transparency portal. First yon of its kind. No? Talagang very proud kami. That is yung nakita kong initial na plano. No? Talagang very proud kami doon. Talagang sabi ko nga nung minsan may forum tinanong ko yung media hirap na hirap ba kayong kumuha ng impormasyon sa DPWH? Ang sagot ng lahat nagsigawan Oo, hirap. Hindi kami makakuha. Ayaw kaming kausapin. So ngayon, maniwala kayo, pag nakita nyo itong transparency portal na to, wala na kayo, hindi nyo na ako kailangan i-text para manghingi ng dokumento, manghingi ng impormasyon. Nandun na lahat. Anong parte ni Yusek Aray doon sa portal na yun? Malaki ba ang naging role niya doon? Yung buong team naman yun Yung buong team. No? Kasama yun. No? Talagang at marami kaming mga private sector consultants sa IT na talagang, kasi ako, alam mo, kilala nyo naman ako sa mga iba sa inyo na kilala na ako from nung nasa BCDA pa ako, flagship pa ako. Ako kasi yung tipong tao na hindi ako yung may magawa lang Hindi ako ganun Kung ako may gagawin, we have to do it well and we have to do it right. Hindi yung may mapakita lang ako na listahan dyan. Hindi pwedeng ganun Ayaw talaga natin ng ganun Ayaw din ng Pangulo ng ganun. Yung mema lang, hindi pwedeng ganun. Kailangan dito, seryosohin na natin. Kung gagawa tayo ng reforma, totohanin na natin. Hindi na yung mema lang. Diba? We have to do it, right? After nun, maniwala kayo. Tingin ko, baka tapos na yung trabaho ko dito. Ayos na. Diba? Again, we are going to do that also. We're going to do that. Believe me. We are going to do it. In fact, I had conversations with him in Congress during the budget deliberations. And I told him, Kong, you are absolutely right. We are going to do that. But, hindi ganun kadali yun. Nakita nyo ba kung gano'ng kalaki kung gano'ng kakapal yung project cost list ng DPWH? Kapal nun. Kasi lahat yun, simento, bakal, tornilyo, pako, lahat yun. Depende pa yun kung saan lugar sa Pilipinas. Geographic yun. Kasi syempre, iba-iba ang presyo ng mga materyales sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, gagawin din natin yun. Ang pakiusap ko lang sa ating mga kabayan, sa inyo, konting pasensya lang, malapit na tayo, tandaan nyo, wala pa akong isa't kalahating buwan pa lang ako dito, yung bagong team natin, wala pa atang 2 linggo, so, aabot din tayo dyan. Hindi pwedeng minamadali yung mga ganito.
Pero aabot din tayo dyan. Pero naiintindihan ko yung pagmamadali at yung impatience ng ating mga kababayan. Kasi it's about time naman talaga na magbago na to. Pero gawin natin ang tama. Okay? Thank you, everybody. Yes. Last na lang, yung pinabanggit ni Congressman Levista na hindi pa raw nasasubmit ng DPWH budget allocation daw per district po. Papacheck ko. Pero alam ko, pinagawa ko na yon. I will have it checked. No, pero may bago na kasi tayo ngayon na basihan yung GAB na So, kailangan kukunin natin yung sa pinasana ng Kongreso. No? So, pero again, it's open yan kailangan lang iisa-isahin. No? Pero alam ko, pinagawa ko na yan ano pa yan nung budget hearing pa yan So we will be very transparent there. Thank you. Ay, wala naman problema yan. Kukunin na lang natin from the GAB, di ba? Tsaka yung NEP din, we'll compare it siguro. Something like that. No? Since nandito tayo sa Pampanga, update lang tayo dun sa Candating. Ano mangyari dun sa sheet file na hamon natin dun, magkakabututan? Hindi ko muna papangunahan ang investigasyon ng ICI. Pero sa aking pagkakaalam, meron ng resulta yung investigasyon doon at hinahanda na rin yung kaso para dun sa particular project na yun. Kasama na rin ng mga ibang kasong hinahanda ngayon tulad ng mga binisita natin sa La Union, sa Davao Occidental, sa Arayat, at sa iba pang lugar. So, wag na natin pangunahan ng ICI. Hindi ko sinabi yon, ikaw naman. Sinabi ko lang sa iyo, wag nating pangungunahan. Pero may resulta na ang investigasyon. Hintayin na lang natin. Nag-uusap kami ngayon ni General Asurin at kung paano ang ikot. Pero sa ngayon, nag-iikot na po ang mga composite teams na tinayo ni General Asurin at ni Undersecretary Bisnar. Nag-iikot na sila. No, kasama ang PNP, AFP, NBI, at iba pang mga ahensya. Nag-iikot na sila. Okay? Arrived from Cebu. At okay na to? Tinignan natin yung progress doon. So, una-una, mag-report muna ako noon. Maganda yung bisita namin ng ating Pangulo at lahat ng mga direktiba niya para padaliin kahit papano yung buhay ng mga kababayan nating tinamaan ng lindol, maibigay. No? So, nagpunta kami sa San Remigio at sa Bugo. Pinakita doon yung napakagandang mga bagong mga temporary shelter na ginawa ng DSUD ni Sekping Ariring at yung mga ginawa po ni Secretary Rex Gatchalian, katulong ng DOH din, no, para alagaan yung mga kababayan nating nag-evacuate sa kanilang mga bahay. At pumunta din tayo dun sa Bugo Provincial Hospital at yung Bugo Provincial Hospital maayos na, marami nang nagawa. Nandun na yung mga pasyente, papasok na yung iba today, pero yung mga buntis, in fact, na nakakatuwa nga, merong mga bagong panganak na nakita ni Pangulo, nakakausap niya yung mga magulang, at nandun na sila, komportable sila, naka-aircon, at medyo humuhupa na rin yung takot ng mga kababayan natin na pumasok sa mga structures. So, and in-estimate namin sa DP na siguro by the end of October, tapos na yung ospital. So, halos walang isang buwan, matatapos na natin yung pagpapagawa ng ospital. Sabi nga ng Pangulo kanina, natuwa naman yung mga taga-DPWH doon na sinabi ng Pangulo na pwede naman palang mabilis on budget at maganda ang pagkagawa. Kasi sabi nga nung doktor ng ospital, mas maganda pa yung Bugo Provincial Hospital ngayon kaysa nung bago siya tinamaan ng bagyo. No? At siguro may nakita niya kayong mga video at pictures, magpapalabas din kami. At finally, sinamahan si Presidente ni former Senator Dick Gordon, ang chairman ng Red Cross at ng Red Cross team para dun sa Bugo tent city. No? Na, I think 160 plus na ng mga families ang nandun. So napakarami na at komportable sila. In fact, natuwa si Pangulo kasi nagpagawa pa po ng mini swimming pool, kiddie pool ang Red Cross doon. No? At natuwa siya kasi kahit papano, kahit nakawawa naman yung mga bata, lalo na, at
na trauma dahil sa lindol, nakakapag-enjoy pa rin sila. So, yun, no? So, maganda yung ano, no? At tuloy-tuloy lang, sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho natin, hindi lang sa Cebu, kundi pati na rin sa Davao na tinamaan din. At syempre, yung mga tinamaan ng bagyo, lalo na sa Masbate. Chine-check din natin yung sitwasyon sa Surigao, dahil dun sa magakas na lindol na tumama kanina, although offshore at malalim, kaya wala masyadong malaking damage, pero chine-check pa rin natin yung mga potential na damage, lalo na sa Siargao Island. So, tuloy-tuloy lang tayo, no? Ang daming trabaho, pero ganun talaga. No? So, tuloy-tuloy lang ang trabaho. At slowly but surely, tingin ko, na gagawa na natin yung mga dapat natin gawin. So, yun ang report tungkol sa Cebu. So, i-address ko na yung issue, no? Na in fact nakita ko yung lumabas yung issue pagka-landing ko sa Cebu kaninang umaga. Unang-una, immediately nung nalaman ko yon at na may pinangalan si Congressman Leandro Reviste at nagpapasalamat ulit tayo sa kanya, no? Dahil ang importante dito, transparency. No, kailangan talaga, lalo na para sa mga taga-gobyerno na open book ang buhay ng mga taga-gobyerno. Ganun talaga No, ganun talaga. Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Ary Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Reviste, although si Congressman Reviste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. May mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag-resign na, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino. At kailangan, yun ang gagawin natin. At kinausap ko sinabi ko yun diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero, ang sinabi niya sa akin, unang-una, wine-welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at respeto natin yung desisyon niya. Pero, syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin yun. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad nila Yusek Cabral, nila Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. No? Lahat yan kailangan imbestigahan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan linisin natin ang DPWH. So, yun ang immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang isiniwalat ni Congressman Reviste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating krusada, no, if I may call it that, no, sorry to be, a little dramatic about it, but krusada ito No, itong krusada na sinimulan ng ating Pangulo nung siya'y nagsalita ng SONA na sa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas, executive, legislative, judiciary, at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula nun, sumunod nung kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napaka-anomalyang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ating krusada ay base sa dalawang bagay. Facts
and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, rumor, o sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon ang alam ko, napaka-toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yung totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Giviste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon. No? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa nung nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Hindi po ganon ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat, kaya ang presidente, anong unang-unang ginawa? Nagbuo ng independent commission. Composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napakarespetadong dating DPWH Secretary, si Secretary Babe Singson, at isang napakarespetadong accountant, si Ms. Rosana Fajardo. At sila, ang ginagawa nila ngayon, alam ko, napakabigat ng pressure na hinaharap nila, dahil syempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat, nagmamadali tayo, gusto nating managot yung dapat managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong inabas na pangalan, si Congressman Giviste, iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko. Pero, ganun dapat tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng ganun-ganun na lang, no? So, with that, yun lang ang gusto kong sabihin. At makakaasa po, base na rin sa direktiba ng Pangulo na linisin natin itong DPWH from top to bottom. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang kasama, BCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP Group. Pero, ganun talaga eh. No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At wala tayong magagawa. Madaling magsabi, madaling manira. No? Ganun talaga. Normal yun. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako dyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig eh. No? Pero, ganun talaga eh. Normal yun. Pinagdaan ako yan. 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero, hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin. Finally, para sa mga DPWH, sa lahat ng opisyales ng DPWH, kanina tuwan-tuwa ako dahil nakita ko ang mga magagaling at masisipag na engineer, opisyal ng DPWH na nagsama-sama sa Cebu, na nagsasama-sama ngayon sa Davao, na nagsasama-sama ngayon sa Masbate. Nagsasama ngayon sa Cagayan. 24/7 ang paggawa ng detour bridge sa Pigatan, sa Alcala, para magkaroon ng detour sa Pigatan, bridge sa Cagayan. Sila lahat ay nagkatrabaho. Hindi alam ng marami sa mga kababayan natin yan. Kaya ako, nagsasabi sa kanilang lahat,
wala tayong sisinuhin dito. Kung kayo ay maayos, honest, masipag, wala kayong dapat ikabahala. Pero, kung kayo ang kabaliktaran nun, at kayo, kamukha ni Alcantara, ni Hernandez, ni Mendoza, ni Duya, ni sino-sino pa dyan, yung sa Mindoro, yung si Pakanan, kung kagaya nyo sila, siguro naman na ngayon naniniwala kayo na seryoso ako. Na kung ang kahit na sarili kong pinasok, whiff lang ng chismis o ng sinabihan ko, sorry, walang sinasanto dito. Kung yung kaya kong gawin, maniwala kayo sa akin. Gagawin ko yan sa lahat ng mga loko-loko dito sa DPWH. Kahit sabi ko nga, kahit magkaubusan dito, natingin ko hindi naman kasi nakakita na ako ng mga maayos talaga. So with that, again, utos ng Pangulo, direktiba sa atin, top to bottom, cleanse. Whether dating administrasyon, dati nang nandyan, nag-resign, nandyan pa rin, including the people that I have personally brought in. Wala tayong sisinuhin dito. Okay, maraming salamat. And